Nung nakaraan, sama-sama nating nadiskubre ang ilan sa mga pwedeng puntahan dito sa Amerika. Ngayon naman, dito pa rin tayo sa USA. Ngunit tututukan pa natin ang ilang mga lugar na hindi natin napuntahan. Simulan natin ang ating biyahe sa estado ng Massachusetts, ang tinatawag na The Bay State. Ang estado na sikat dahil sa kanilang relevance sa kasaysayan ng Amerika. Tulad ng American Revolution, ito rin natin makikita ang mga sikat na universities tulad ng Harvard University at MIT. Dumating kami sa estado at tumungo kami papuntang Cape Cod. Pero bago kami nakapunta doon, dumaan muna kami sa Sagamore Bridge. What we call the Sagamore Bridge that connects Cape Cod to mainland Massachusetts. Yun ang bridge na yan, ha? And makikita mo, it's really traffic going out, coming out the Cape because of the tourists leaving Sunday. All the tourists are leaving. Oh, kaya marami And mga then there's the yan. canal. Look at the side dito. Oh, ganda. Anong pangalan ng river na to? This is called the Cape Cod Canal. Cape Cod Canal. So, ba't gusto nila sa Cape Cod? Ano meron sa Cape Cod? And now we're Mga seafoods. in Cape Cod now once we cross the bridge. Oh, this is the famous Cape Cod. Matapos dumaan dito, ay nakarating na kami sa Cape Cod, na kilala bilang isang summer vacation destination sa New England. Bukod sa seaside towns and beach, kilala rin ang Cape Cod dahil sa maritime history. Nakarating naman kami sa air base kung saan pinasukan namin ang isang eroplano. Ang eroplanong ito ay isang twin-engine turboprop na posible na parte ng isang King Air 200 series. Maliit lang ang eroplano na ito, pero matagal na itong ginagamit. Papangking ko rito, anak ng best friend ko si Michael. Itong eroplano niya, pinapalipad niya every day. It's a cargo plane. Cargo plane. Ito yung kanya ano dito, trabaho. Kanina pinuot itong batang ito eh. Dapat fighter pilot ito eh. Let's go! Umaandar pa ba ito? Yeah, it flies. Pero kaya mong i-glide eh, no? Yeah. Pero talagang luma na. It's a very 1960s, 70s, late 60s technology. Maandar. Saan ang susi mo? Walang susi dito. You crank the props. Nah, just kidding. Pero, where are they going to give you a new plane? Hindi palang matas dito. Asan ang stewardess dito? Off ko na ba ang video? Oo. Video ko ulit, oh. Pero plano ni Michael to, pangkarga. 1960 itong aeroplano ito, malaki na kinita nito ah. Ano pala ito, 15-seater nung araw, kinonvert na cargo. Okay din. May kita eh. Ang sikip! Bago makalabas din. Katapos naming magpalipad ng aeroplano, tumuloy naman kami kay Vincent Arcibuche, kapatid ito na nakababata ni Michael Arcibuche. May introduce lang ako. Itong si Chubby, ito si Vincent. Ex-military man yan eh. He fought in Iraq many times. At pinapakita niya yung mga balang tumama sa kanya. Yan ang tumama, nakuha sa kanyang hita.
ng unang mapalaban siya ron at na-survive niya yun. Pero ang nakakapagtaka ay yung second duty mo, no? Maraming balang tumama sa katawan niya at yung isang bala, yan, tinamaan yung helmet niya, lumabas doon sa side instead of tumama sa ulo niya. It was not his time yet. Di ba? Opo, tama. So, were you wounded sa ulo? Hindi. No. Inilagan. Like, look, ito, straight. You see? Baka Look at the path of the bullet. hindi mo pa talaga oras. Ayan si Vincent is very young. Nung nasa gera siya, he was only like 25 years old. And he has a he's happily married with healthy kids. At marami siyang activities dito sa Cape Cod, dito sa America. Say hello to your friends in the Philippines. Hello, musta? And your children. Hello, Talon. Lalang Sophie. Musta kayo lahat? Is into fishing. In fact, we are planning to go out fishing if you have the time today. Ito yung mga aso niya, ang babae ito. Napaka-protective. Yung asawa niya is ex-soldier din, Amerikana. Napakabait. Okay. Ito pinakasigat dito, no? Ito po yung talagang bahay. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Matapos nito, pumunta naman kami sa isa sa mga beaches ng Cape Cod, ang Cragsville, isang public beach na nagsisilbing tourist destination tuwing summer at kilala rin para sa mga activities tulad ng kite surfing. Parang hotel ito, no? Cottages. Ito ang pinakasikat dito, no? Dito po sa area ito. Brighton Beach. Ito ang pinakasikat ditong beach na Cape Cod. Punong-puno ito ng tao kasi summer. But I'm sure pag winter, medyo bakante siguro ito. Ngayon, kahit mahangin, marami pa rin pong tao. Kasi mainit yung tubig dito. Oh, wow, ha? You can walk to the water dito. So, See how the water is. It's really warm. kaya ako na. You want to walk to the beach dito? Hindi, okay na to. Alam mo yung audience natin eh, sanay sa beach eh. Sa Pilipinas, di ba? Okay. Okay. We're Cape Cod, the most famous place in Boston. Ayan ang kanilang pinakamagaling na beach resort. Hindi naman resort ito eh. Pinakamagaling na bahagi ng dagat. Pagkatapos ng beach, ay dumaan kami sa Kennedy Compound. Isa itong waterfront estate na may laking 6 acres. Sa pangalan pa lang, sikat itong property. Dahil ito ay ang nagsilbing summer house ng Kennedy family. Sila ay isang kilalang political family sa Amerika. Kasama na sa pamilyang yan, si John F. Kennedy, ang 35th President ng Estados Unidos. Kennedy cottages yan. Right by the beach. Kennedy
Ito po yung talagang bahay nila. Ito sa mga apo na lang siguro, right? Like just like neighbors. Now. Yeah. Pero naharapan nila yan. The home before this is all there. Para pinenta o pinalis, di ba? Yeah. Para sila nag-develop nito. Ayan, sila nag-develop mga Kennedys. Tugod na kulit, pinagbenta or para mga bilyar. Pinenta o pinalis. So, ilan na lang siguro natitira sa kanila rito, right? Yung bahay, it's here. Ito na yung bahay na lang nila. Tinirhan nila. Sila nag-develop dito. Mga developer sila nung araw. Ito po, yung mga bahay nila. Yun ang bahay nila. Yun ang hanggang ngayon kanila yan. Ito po ang bahay ni Arnold. Yung bahay ni Schwarzenegger. Dito siya niyari Teka, get a better place. Okay. Ito yung pinira pala ni Arnold Schwarzenegger. Okay, dito. Yeah. Wow! Ito yung Kennedy property. Dito tumiras si Pakiatas Maya. Ayan, okay. Dito tumira si Schwarzenegger. Si driver. Yung kanyang asawa. Maraming structure ito, di ba? Yung katabi. Welcome to Harvard. Ano yung mga kilala ko, anak ng mga kilala ko. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Umalis naman kami sa Cape Cod at tumungo sa Boston para puntahan ang isa sa pinakakilalang universidad sa buong mundo, ang Harvard University. Ito ay isang private Ivy League university na sikat dahil sa kanilang academic standards, status. Ito rin ay ang tinaguriang oldest institution of higher learning sa Amerika. Now we are at Harvard. My daughter Florence will graduate 2024 sa kanyang masters. Dito lang ito pinaka main campus. Ayan ang mga buildings nila, nandito lahat. At lahat ng estudyante yun na main gate din pumapasok. Yung sa graduation dito rin ginagawa. Napakatahimik, walang masyadong maraming estudyante dahil summer pa tingnan natin sa pagpasok kung gaano karami mga estudyante. Pero hindi katulad ng mga downtown university natin sa Maynila, kakaunti lang nag-aaral dito. Hirap kasi pumasok dito. Hindi ko rin kayang ipasa yata ang interest dito. This is the main library, and I'm happy to tell our friends and fellow media men that books written by our friends in the Philippines are here. Pwede mong hanapin dito sa main library nito, tulad ng Duguang Placard, Gagamba sa Uhay ni paring Roger Mangahas, asawa ni kumaring Fe Mangahas. Siguro din yung mga sulat nila, mga libro nila Joe Cortez, ni Rio Alma na national artist na, at marami pang iba. Lahat yata ng basta nalathala ka, may kopya ang Harvard. Sarado pa nga lang, sarado pa kaya hindi natin mapasukan para ipakita yung mga libro na sinulat ng ating mga kakilala at kaibigan. Yung karangalan, di ba?
This is the home of the president of Harvard. And siguro ito rin ang opisina niya. Ayan. That big building. Okay, so yan ang sikat na Harvard Tower. Okay, walang ganyan sa buong mundo, siya lang may ganyang tsura. This is Harvard, and it's not easy to get in, but it's what you do in life that matters. It's not the diploma. The diploma is just a, prop kung minsan. Yun ang gagawin mo sa buhay mo. There are so many things you learn not inside the classroom or not at any university, but in real life, outside the walls of school. Yan ang paaralan ng buhay, School of Life. Okay. Welcome to Harvard. Alam nyo, yung mga kakilala ko, anak ng mga kakilala ko, na iniisip kong kayang pumasok dito at ipasa ang entrance. Sinimulan ko ng invite o ikayatin, subukan ng Harvard. Yung pambayad naman pwedeng kitain yan. Importante makapasa ka muna. Kapag nakapasok ka na, madali nang hanapin yung pangmatrikula. Importante makapasok ka lang. Kaya yung mga anak ng mga kasamahan ko na nakikita kong kaya dito, kinukumbinsi ko na mag-entrance. Kaya na, subukan po natin dito. Wala namang mawawala, di ba? Pagkatapos sa Harvard, naghanap kami ng makakainan. At ito ang nirekomenda sa amin. Mura daw dito, marami at masarap. Tikman natin. Naku, dinayo pa namin ng anak ko itong resto na to. It doesn't look like a resto to me. Mukhang talyer eh. Pero my niece in New York told us na napakasarap daw ng lobster dito. Don't fail to have our lunch here today before leaving. Subukan po natin mga kaibigan. It doesn't look like a resto. Pero malay natin. Di ba? Yeah, we'll do that. And try seafood chowder. Okay, this one clam chowder. Yeah, again. And a clam chowder. Sorry, that was one chowder. Hindi naman ito mga resto, pero sarap daw eh. Sabi ng pamangking ko, mga resto I'm gonna probably get a shirt. Oh, this is what Florence ordered for me. Mukha itong ulang sa Pampanga, nabuhuli natin sa Pampanga River, di ba? Pero tawag nila rito lobster. Tapos may kasamang may kasamang sandwich. Ayan. Ano itong sandwich natin? Lobster sandwich. Tapos may clam chowder. Lagi kaming may clam chowder. Tulad kagabi, may clam chowder kami sa Marriott, no? Pare-pareho naman ang itsura niyan. Tapos may dip. Ito yung masarap eh. Kasi pag lobster ka o kahit na anong hipon, at wala kang dip na tulad nito, I think this is olive oil, butter, and lemon. Okay. Sa atin medyo mahal ito. Ganitong palagi, may libo na isang kilo eh. Mahal ito sa atin. Pero dito medyo hindi naman gaano kumahal. Na-afford pa rin ang mga balikan. Let's try it. Okay. Para matuwa siya. Really good, Ate John. Sarap. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Hindi ko papadala yung aking comment. Alam mo naman yun, nasa lista ko eh. Yan, yan. Ayan, oo, ang ginagawa ni Florence, pati, huwag mo nang kainin yung balat na yan, baka madbulunan ka pa dyan. Eh, walang kanin eh. Kaya konti-konting kain. I mean, naku, isang kagatan lang. Uy. Alam po ninyo, bukod sa lobster na buo, umorder din kami ng lobster sandwich.
Tikman po natin. Yan po nyo. Pagpunta nyo rito, don't miss this sandwich. This sandwich is better than the lobster. Opinion lang po yan. Pagpunta nyo na rito, unahin yung order nitong lobster sandwich. I find it better than the lobster itself. Lobster sandwich, anytime. Thank you, Jong. Right. Level 4. Ha? Level 4. Oh, level 4. Oh. Steak dong. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Pagkatapos ng East Coast, ay sunod naman naming pinuntahan sa Minnesota na kilala bilang the North Star State. Sinadya namin ang sinasabing pinakamalaking mall sa Estados Unidos. Ito ang tinatawag na Mall of America. Ang sukat ay 520,000 square meters. Maraming mahahanap sa loob ng mall. Kasama na ang 520 stores and services at ang 6 na anchor tenants from fashion to retail. Dito sa loob ng Mall of America, this is really huge. I think it will take me 1 year bago ito makita lahat ng mga tindahan dito. Ganun kalaki. Enormous. Grabe. Third floor. Isa sa mga attraction ng mall ay ang Nickelodeon Universe. Sa pangalan pa lang, ito ay isang malaking indoor theme park na naka-base sa company na Nickelodeon bilang isang entertainment area for all ages. Maraming pwedeng gawin dito, tulad na lang sa pagsakay, ang ilan sa kanilang mga roller coasters at marami pang pwedeng kainan. Level 4, come on. Oh, ready? Oh. Second floor, puro rides. Level 4. Ha? Level 4. Oh, level 4 pala to. Puro mga rides. Everything is here. Everything is here. Palagay ko, kahit hospital, meron dito. Sa Pilipinas, may simbahan. Ano na lang ang kulang? Alam mo na kung anong kulang. Yung dulo. Pero sa taon bago pumalibot ang lahat ng tindahan dito. Sobrang sa dami. Yung parking lahat lang palagay ko. Malaki pa sa isang barangay. Ay, naku. Sobrang talaki. Mga Lego dito. Ang dami. Sobra lang mahal. Ayan. Halimbawa, kulang ang mga pieces na wala dito available. Yan. The Mall of America doesn't just provide wonderful shopping experience, but it also provides fun, and wonder
for any families. Pero alam nyo ba, kahit sobrang laki ng mall, hindi pa rin ito kasama sa top 10 largest malls in the world. Kinabukasan, huminto kami sa Kalahari Resorts at kumain sa Cracker Barrel, isang kainan na nagseserve ng all-day foods. Itong loob ng restaurant, merong fireplace. Ayan, parang probinsya nga naman. Ito in order namin, kape. As usual, breakfast ito, breakfast. Ayan. Yan na yung apoy, kasi malamig eh. Ayan. Malamig. Me too. Is that our order? Steak. These are both two steaks. Yeah, steak. Either steak tips or country fried steak. This is country fried. Steak, yeah. Yeah. Yeah, that's steak. Yeah, that's what we have. I ordered steak and eggs and fried apples. Fried apples. Ayan ang fried apples nila. At saka bread. Ayan. Tikman natin kung anong lasa. Magkano nga ba to? $12. Ang isa. Yeah, $12. Oh. Steak. Steak sa umaga. Tingnan ko ha. Pinaritong pineapple ba? Fried apple. Kailangan ko lang ating yung pinaritong pineapple pala? Fried apple, hindi pineapple. Mansanas. Mansanas ba to? Fried apple daw eh, hindi naman pineapple eh. Abay, masarap din pala itong pinaritong mansanas. Kala ko nila pineapple. Oh. Ito naman yung sa akin, country steak. Ito naman country steak. So, tapos ito, mga condiment, mga mashed potato, bread, at saka mga cheese, at matamis na strawberry. Oh, ano pa? Parang heavy to. $12. 700 pesos. Hanggang dyan na lang ang ating biyahe para sa ngayon. Sobrang konti ang napuntahan natin sa Amerika. Wala pa atang 1% ito sa mga maraming tourist attractions and adventure opportunities sa bansang ito. Pero either way, kasama mo man ang mga kaibigan, pamilya, o sarili mo lang, ang pagka-travel ay isang oportunidad na huwag baliwalahin.